Secretary Orly Mercado. Sir, magandang umaga po. Good morning. Angela, Hello po. good morning. Good morning. Sige, so Sec, inyo pong napanood, ka Orly, itong video, mga pictures na ito, inilabas din mismo ng Chinese government. Ano ang inyong paunang masasabi dito? Well, alam mo, bantulot ako nung una na magsalita tungkol dito dahil lang sa una-una, tayo masyado tayong mga personal eh. Yung bang pag meron silang disagreement, sinasabi, tapos ng panahon mo, etc. Ba't magkokomento ka pa riyan? Bakit hindi ikaw ang pumunta ro? Kung gusto mo lumaban, etc. Puro ganun na. Pero ito, ang ina-advance ko lang sa sinasabi, I had a little bit of experience and had so many challenges, but I also enjoyed my work when I was Secretary of Defense and Chairman of the Defense Committee sa Senate nung ako'y Senador. Ako ngayon ang nagtuturo at ang aking sa mga sasabihin ngayon ay galing yan sa aking karanasan at sa aking pag-aaral. I'm not pretending to be still in office. Ako'y isang private citizen. At ang advantage ko lang is medyo meron tayong karanasan. I know where I'm coming from. Now, ang napapanood natin ngayon ay bahagi ng tinatawag na gray zone tactics. Meron mga natatawag rin hybrid. Ang ibig sabihin lamang yan is doon sa pangmatagalang plano ng China, nakikita natin na ang ginagawa diyan ay lahat ng bagay na para pahirapan tayo pero hindi nagre-resulta ng o hindi umaabot sa gera o sa pagpapaputok. Nakita mo ngayon pero they're ratcheting it up. Ibig sabihin ay talagang squeeze. Sabi nga naman sa bakbaka sa international at kahit na sa lokal, squeeze what you can squeeze tapos slowly release. Naalala ko tuloy yung sinasabi ni Mao Zedong eh. Yan eh, nung mga estudyante kami, pinag-aaralan namin yan eh. Guerrilla warfare. When the enemy advances, retreat. When the enemy camps, harass. When the enemy tires, pag napagod siya, attack. And when the enemy retreats, pursue. Yun ang ginagawa sa atin ngayon. Ang labanan dyan, talagang hindi naman tayo pinapaputokan muna. Pero ang ginagawa nila, they're chipping away at our will to fight. It is all, ulitin ko yung lagi ko sinasabi, it is all about presence. Ang ginagawa nila, they deny us access, they deny us that presence. So what should we do? The opposite. Di ba? Ang noted, yung pagsasampa ng Sierra Madre ay bahagi lamang ng malaking strategiya natin noong araw. Ang problema natin, mahina tayo dun sa pagtutuloy. Yung bang nangyayari sa atin magaling tayo sa umpisa, pero yung sustainability, minsan kulang tayo. Ngayon, on the long term, what was our objective nung sinadsad natin? Hindi lang isa yan Nandun, nakaumang at naisadsad na rin, pinaatras lang yung Benguet, BRP Benguet. At meron pa mga ibang nakatutok. Ano ba yun? Yun ang ating poste. Ngayon ang mga Chinese, may poste. Wala naman silang karapatan na wala silang basehan doon sa ano. Pero naglagay na sila ng hindi lang ordinaryong poste. Yung Sierra Madre, kaya natin nilagay yan dahilan sa nagtayo sila ng struktura sa Mischief Reef. Yun ang umpisa niyan Ngayon, kailangan lang tapatan yan. Kasi pag hindi tayo tumapat, ang mangyayari nga kanila na yan. Kahit na tayo ang nanalo sa later on, nanalo tayo sa kaso, hawak mo nga yung nasa atin yung kumbaga sa squatter, nasa atin yung papel, nasa kanya yung effective control. So it is a question of control. How do we control? How do we get it back? Save Sierra Madre. Talagang kinakailangan
Marami tayong magagawa dyan eh. Ayusin natin. Hindi tayo pinapayagan magdala ng ano. Hindi ka naman kailangan humingi ng permito. Atin yun eh. Yung exclusive economic zone. Ano bang ibig sabihin ng exclusive? Nangyari exclusive to the Chinese. Dahil sinasabi, hindi natin kaya yan. Bakit makikipagbasa gulo? Kaya nga tayo kumukopong dun sa iba't ibang mga sa Estados Unidos, sa Australia, sa Japan, sa ano. We're traveling already. Okay, tama yung ginagawa natin eh. Kaya lang talagang kinakailangan i-advance na yan. Kasi sila, itinataas na yung level ng bakbakan. Okay. Sec Orly, yung pong binabanggit mo na wag nating hayaang mabulok ito, no, itong BRP Sierra Madre, ayusin na natin yan. Yun nga lagi ngayon ang narrative ng China na nagdadala yan ng construction material. Ito ang kanilang pinipigilan eh. Kaya nga itong pinakahuli na marahas na video, nakita ho naman ninyo, di ba? Yung pong, mantakin mo, binutas na yung ating rubber boat at meron pang mga balita nga na mukhang gusto ngang damputin ng Chinese itong Navy SEALs na ito. Paano yan? Paano mo makakaroon ka ng pag-aayos sa BRP Sierra Madre gayong nagtaas na ng ante ng level ang China sa kanilang ginagawang pagpigil sa atin? Paano natin magagawa iyon? Ayusin ang ating remaining facility diyan sa disputed waters. Ako hindi ako magko-comment sa operational issue, no? Dahil lang sa respeto yan sa beta. Okay. Alam nila ang ginagawa nila. Alam ng Department of National Defense, alam ng Presidente kung anong dapat gawin. Maraming mga options yan. Hindi lang isang option natin. Ang maganda rito, we have the international public behind us. Talagang pero we cannot, kumbaga sa boxing, alam mo, isa sa pinakamagandang example lagi sinasabi ko sa mga estudyante ko. Hindi dahil sa hanga talaga ako kay Manny Pacquiao from the very beginning. Nakita ko yan, isang payat na boxer na etc. He was always fighting bigger people. But ang kanyang kalamangan, aside from his discipline, yung sweet science, inaar niyang maigi ang mga nakakalaban niya and looks for the weak spots and moves in an agile manner, mabilis kumilos. So, ganyan din dapat tayo eh. Huwag natin isipin kung ano yung wala tayo. Wala tayong ganito, wala tayong ganon, mag-iis tayo, maliit tayo, etc. Ano mo yan, huwag na nating i-disband natin yung armed forces natin kung hindi natin tutulungan. At ngayon, ang panawagan ko naman doon sa mga okay, magdiskusyon tayo. Merong mga nagmimiron dyan, meron talagang pumapanig na sa China. Talagang, demokrasya tayo. Pabayaan natin, huwag na natin puntahan yung Let's look forward. We know the history. Let's look forward and see what we can do and be bold in our movements. So, strengthen our presence. Kung ako lang masusunod, ito lang wishful thinking lang. Yung hindi natin isadsad, magsadsad na lang tayo ng mga poste, yung mga and let's repair, if not replace, Sierra Madre. Because Sierra Madre is going to be iniintay ng China na mabulok na talaga yan at saka mayugug na para mag-crumble. Tapos yan ang kanilang magiging victory. We should not allow that to happen. Instead of flying the flag, our flag is Sierra Madre. Pag nakita natin, ang ganda pa ng pangalan sa bundok ng Sierra Madre, talagang yan na maraming mga gera nakita yan. Nandiyan yung mga Hapon noong araw at kasama rin ng mga komunista. NPA. Ano yan eh? Sierra Madre is not a hill. It is a mountain range that helps us. That gives a lot of benefit to our country. May tanong lang si Angela, Secretary. Hi, Sir.
Sir Pasensya na pag yan ang pinag-uusapan kaming mga... Opo, sir. Ano po ba yung magiging implikasyon naman po nito sa China given po supposedly under po ng international law, I was reading about it, na yung Navy vessels po should enjoy sovereign immunity. And yun nga po, alam naman natin, ang Chinese Coast Guard boarded our Navy vessels. So, even if yung argument po ng Chinese Coast Guard na tayo po yung trespassers, they also violated that immunity. Alam mo, hindi natin mapapalitan yung kanilang position talaga eh. Kung talagang iisipin natin yung strategic plan, kasi tayo nandun sa first island chain eh. Meron pang pangalawa yan eh. Yun ang gustong basagin ng China dahilan sa napaka-importante para sa kanila from their point of view na magkaroon sila ng access to the Pacific Ocean. And nauna ng mga Amerikano, nauna ng ibang mga estado, katulad natin, meron na tayong mga established rights, pero they're just barreling through. So, ang ginagawa naman nila, ang pinagagawa nila, ay talagang hindi naman Navy ang ginagamit nila. Sabi nila, civilian. Tayo rin, ganun din eh. Kaya, when the enemy does certain things, we can mimic, we can mirror their tactics. But for us, to wait for China to change, hindi na magbabago yan eh. Kailangan talaga, hindi lang tayo bumibigay. Huwag natin pabayaan mawala yung sa atin talagang legal yung meron tayong marriage certificate, meron tayong litrato na nagpakasal. Tapos binubuli pa tayo nung wala namang karapatan. Hindi tayo pinapapasok dun sa sa lote na binili mo na pati taxes ikaw nagbabayad. Yung squatter talagang kung mas malaking tao, talagang tatakutin ka. Pero alam mo pinakamaganda yung hahanapin mo, saan ba weak ang spot dito? Doon nga natin banatan. Yun. Sir, Senator, yung Mutual Defense Treaty, no, na ngayon, na pag-uusapan, kailan ba ito pwede nga nating pakinabangan kung sakasakali? Pero sa inyong napanood, no, na nangyaring dahas na, ano sa tingin ninyo sa usapin ng kailangan na ba na upuan ito ng US and the Philippines para pag-usapan na itong mga ilang pang detalye ng Mutual Defense Treaty sa usapin ng paghahanda dito kung sakasakaling ito'y tumaas pa ng antas ang uri ng kanilang ginagawa sa ating mga tropa? Well, sa totoo lang, may mga pagkakataon na talagang we have to move things up. Naalala ko ito, ang magandang panoorin at saka pag-aralan yung ginagawa ng Vietnam. Ang Vietnam nakikipagbakbakan pa sa China. Nagbabarilan pa sila dyan sa Paracel Islands. Sila, sanay sa gera sanay sa Tayo naman, sanay tayo pero ang gerang kinasanayan na natin this past 50 years is internal. Yung external defense natin na pabayaan dahil sa may base militar pa rito sa atin, ang mga Amerikano, laging sinasabi, kami ang bahala ron sa external defense nyo. Kasi kasuhin nyo yung mga threats ninyo sa loob. Okay. Now, that has changed already. Nagbabago na, binago na, at tayo ngayon nakatutok sa external. At dapat police matter na lang itong ating mga problema sa Mindanao at saka sa Communist Party, which is already, to a certain extent, marginalized. But there are things that we can do. Now, when does it constitute? Kanya-kanyang opinion yan eh. It can be a point of argument. Sabihin, ito na ang ginagawang paninikil na it can trigger. Sa akin, let's set that aside. Why should our defense of our exclusive economic zone, our territorial waters, be contingent on another country? Walang ibang magliligtas sa atin, walang ibang lalaban para sa atin. Tayo merong tayo nasa ring
Hindi pwedeng lumilingon tayo. Paano ko ba susuntukin itong lintik na kalaban na? Hindi. Kailangan ba natin ng alyansa? Yes. But we cannot put our defense of our own territorial sovereignty contingent on the ano. Ngayon, nakikita natin yung sa Russia. In-invade ng unprovoked yun, ha? Hindi nauna ang Ukraine diyan sa labanang yan. Sinakop nila, nagsimula yan doon sa Crimea. Unti-unti talaga yan eh. Ganun ang ginagawa rin sa atin dito sa China. So sa atin, anong gagawin natin? We should implement a strategy and employ tactics that is contingent on our capability. Ngayon, do we need help? Definitely. Sa Ukraine, talagang pag hindi tinulungan ng West yan, talagang ano yung sinasabi ni Putin? Sabi ni Putin, payag ako, mag-peace talks tayo, pero itong 1/5 ng inyong sakop ko na yan, sa akin na yan. Pwede ba yun? Ganyan din ang gagawin sa atin dyan sa South China Sea. Pero, Senator, hindi naman natin may tatanggi, no? Kasi may mga iba ang sinasabi na, dapat, ipa-recall nyo na yung ating ambassador dyan sa China, sa Beijing, itong nandito sa kanila, pauwiin doon bilang protesta. Pero, nakakaligtaan, tama ba na isa sa mga nagiging handicap ng Philippine government ngayon is the fact that economically, ang laki ng ating dependence sa China. Talaga namang sa ang buong mundo, malaking But will you allow them to just do as they wish? Mm-hmm. Susunod lang sa international law pag gusto nila yung decision? Mm-hmm. Hindi naman po pwede yun eh. Dahil mayroong tinatawag na international order. Ngayon, sasabihin, mga Amerikano, pinababayaan din tayo, etc. May mga pagkakataon na ang mga bansa, ang kanilang national interest ay ayon sa naka-align dun sa national interest natin. In this case, we need the United States, but they also need us because of possibility of Taiwan and their conflict for supremacy in the international order with China. They're in direct competition with China in many ways. So hindi lang gera ito. Ang gera ngayon, napakarami na ng mga bagay. Merong economic sanctions, yung pera, katulad ginagawa sa Russia ngayon, yung perang naka-seized by the Western countries is going to be used to rehabilitate Ukraine. Maraming mga bagay-bagay yan. Ngayon, independent na. Paano mga export natin, etc. Yun talagang, pag nagkaroon ka ng away, gera, talagang maghahanap ka ng ibang paraan. Pero Sek, paano natin maisasantabi yung realidad and the fact na ang ating pong import na lang requirements, 28.7% ay nanggagaling sa China. So itong import, sa export kasi huwag na tayong umasa ron, kakaunti lang naman ito sa China pero yung import na lang na ito, na kapag ito ay naapektuhan, definitely yung naghihirap ng Pilipino, maghihirap pa. Kung ikaw ang gobyerno, paano mo kayo mababalanse yun? Binubuli ka nito, pero dito din tayo umaasa sa ating ekonomiya Practically po, sa ating manufacturing, for example, paano kaya yun? Pero bibigay ka ba? Ang ibig sabihin nun yung kinakanta mo na bayang magili, yung lupang hinirang, sa malulupig di ka pasisil. Pag meron lumusob sa atin, ang mamatay ng dahil sa iyo, papalitan natin dapat yung ating national anthem. Tapos burahin na rin sa Saligang Batas, alisin natin, amend natin yan. Basta kung sino mga malakas na kalaan na kapitbahay natin, kung anong gusto, at yun, nanggagaling yan, meron nakakaisip niyan. Kasi minsan, the former president, sinabi pa, gawin mo na kami probinsya ng China. Ay, punyemas na buhay ito. Ay talaga, kung gano'n naman ang nagsasabi na yung gobyerno mo, yung pinuno mo, na maging probinsya na lang tayo, ay, sabi ko nga,
Give up na tayo. May tanong po si Sir Angela, Orly, pahabol po. oo, ano po yung masasabi nyo pagdating naman po sa communication line ng gobyerno natin pagdating po sa issue na to, no? Kasi nalaman lang po natin itong issue na to sa West Philippine Sea nung Rory mission nila dahil una pong naglabas ang China. And then yesterday lamang naglabas talaga ng iba't iba pang mga videos and photos ang AFP regarding this incident. And right now, sabi nga nila relatively silent pa ang Malacanang. So, your thoughts on that po? And I think we have done relatively well in spite of the setbacks. Dahilan sa ang kasangkapan natin ngayon ay ang panlaban natin ay teknolohiya ng impormasyon. But the important thing is that we are able, kasi yan ang we are in the era of information technology na wala ka nang may sisikreto. Pwede nung araw yan na ngayon sa akin, sa tingin ko, kung paano gawin, etc. I leave that to our communication experts. But what our advantage is the ability to communicate. And we have righteous indignation. Yung ibig sabihin nasa tama tayo eh. Opo. Paano ka bibigyan niya kahit sabihin mong export natin napakalaki ng dependence natin. Ibig sabihin, bibigay mo lahat yan para sa kinabukasan ng mga anak natin at anak ng anak natin, itong karagatan natin, pati yung natural gas, langis, lahat, etc. Ibigay mo natin kung ganun. Bakit pa tayo nagkakaroon ng participation sa international organizations katulad ng United Nations, etc. Nasa ASEAN tayo. Sec, amin namang iginagalang yung sinasabi mo nga na mahirap magkomento, na nangingialam ka, pero may mga nagtatanong dito kasi Sec, na hindi naman po natin din maitatanggi na ang kanilang katanungan din, katanungan namin at importante. Diba? Tama ba itong tinatahak na landas ngayon ng Marcos administration with the way they are handling this particular turmoil nito? Do you think? Okay, I agree. I think I provide full support in whatever way I can to the government. Pag ang threat natin na nanggagaling sa labas, dapat nagkakaisa tayo kahit na yung mga pag-aaway natin sa politika, personal na mga dapat yan sinasa isang tabi natin. Alang-alang sa common stand, and it is our responsibility, and I believe we are on the right track. Ang minsan meron pa akong mga ideya pero I keep quiet na lang. Okay. Dahil sa baka sabihin, nakikialam ka pa rito. Sa akin naman, ang gusto ko naman doon sa mga iba, kung hindi ka makatulong, tumahimik na lang tayo. Huwag ka na magsalita kasi Okay, opo, sige. So, Sec. Opo, Sec. So, sabi nga ho ninyo, naniniwala kayo na tama itong galaw, kinikilos po ng kasalukuyang administrasyon sa paghawak po sa problemang ito diyan po sa West Philippine Sea. So, sa ngayon po, Sec, tingin po ba ninyo, sabi nga ninyo, dapat tayo mga Pilipino magkaisa dito at huwag tayong magiging laging nakasandal, no? Dito ho sa sa mga Amerikano. Pero sa ngayon po ba, sa sinasabi ng aming mga viewers dito, hindi ba pwedeng mag-escort na sa atin ang mga Amerikano papunta roon sa BRP Sierra Madre, dali mo na lahat ng construction materials mo? Well, ang iba ho kasi ganun kasimpleng kaisipan. Samahan nyo kami, gagawin na namin itong permanente na konkretong base militar. Wag na, sabi ko nga kanina, wag natin iasa doon sa kikilos sa mga Amerikano. Depende kung naaayon ito sa kanilang national interest. Marami ring binabalanse yan. Mayroong problema doon sa Israel, sa Gaza, at saka sa Ukraine. No? Napakarami sa Ukraine, may problema, etc. Lahat ng bagay ay complex. There is no one single solution. But there are things that we can do. Alam mo, magaling tayo sa guerrilla warfare. At saka sa asymmetrical warfare. Magaling tayo dun sa dehado tayo. At utak ang ginagamit natin. Makakaisa tayo. At magagawa rin natin yan. Yung ginagawa ng China,
open yan, blatant talagang, hindi nga sila bumabaril, pero ngayon, may mga dala na silang mga itak, Bolo. etc. Talagang, okay, natanggalan ng, hindi natin pwede pagtawanan yung daliri na wala. Hindi daliri lang yan, talagang yan, isa-isa, one step at a time, ipinapanhik nila yung level of violence. Ihintayin mo ba na binakbakan na tayo sa tayo kilos? Okay. Sige po, mayroon Yan, tanong, nagagalit Angela? ako na. Thank you, sorry. Meron kang tanong pa, Angela? Wala na po. Wala na. Okay, sige. So, Senator, sorry kasi I'd like to... Orly lang. Paring Orly. Ito lang, kasi ang iyong doctorate ay political science. So, gusto ko lang abusuhin itong pagkakataon na ito. Ano bang basa mo sa politika sa resignation ni VP Sara? Well, alam nyo, yung mga unit team, yung mga alliances, lagi tayo bumabalik doon sa sinasabi, ito'y palasak na, pero uulitin ko. In politics and in life, there are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests. Pag nag-align ang interest, you are my friend. Kahit na tayo ay magkamag-anak, minsan mag-asawa, minsan maglolo pa. Pag-iisa na lang ang pwesto pinag-uusapan, makikita mo, mag-aaway din yan. Kaya napaka-importante na hindi tayo, you cannot, in politics, I hate to say it, but they say na, you are not supposed to fall in love. You only go to bed. Pero ang tanong ko din nga dito, gaya po ng tanong kanina kay Richard is, may benepisyo ba ang mga Pilipino sa pangyayaring ito, sa resignation ni VP Sara as DepEd Secretary and NTF-ELCAC Vice Chairman? Alam mo, yung burokrasya natin I've been teaching, I've been with the Development Academy, I've been teaching public administration courses in many universities and institutions. We have very good people in the government. And yung mga department na yan, maraming problema yan. May mga big corruption problem yan, big continuity problems, governance problems, etc. But you have a great army of dedicated, honest people also there. So the point now is that hindi common, walang head. Sometimes it functions better because because there are systems that work. So sa akin, I don't think the education sphere will be disrupted just because there is a new secretary. And I'm sure there will be people who will be willing to do tapos yung mga breakaway yan, nangyayari talaga sa politika, lalo na pag lumalapit na yung eleksyon. And that is just the simple thing about it. Okay. Sige, so Senator Orly, ano po ang inyong mensahe sa lahat ng ating mga kababayan, sa mga Pilipino na nanonood, nakikinig sa atin sa panayam na ito? So, usapin po nitong ating kinakaharap ngayon. Ito ho, huling napanood natin, yung pong ginawang sabi nga, piracy, sabi ng AFP. Ang sabi ko naman dito, ito po ay klarong pagkuyog na, pandadarag sa mga Pilipino. Go ahead, sir. Well, we support, and I think we should support our government. Hindi personal ito. Bansa na natin ang pinag-uusapan dito. Kung ano man, let's respect the wisdom and the capabilities of the people who are running our government in this matter. Meron ako special na advice naman para sa aking mga kasamahan at aking mga kababayan na senior citizens. Lagi kong sinasabi pag sa programa natin at saka sa ating pag-uusap, galaw-galaw para di pumanaw. Kaya you senior citizens, keep on moving. Move your body, move your brain, and move your heart. And do something bigger than yourself to live longer. And maybe we can live as long as Johnny Ponce Enrile. Amen.
Salamat na marami. Thank you so much. Okay, salamat na marami. Senator, Secretary, at ang ating po namang kumpadre na si Orly Mercado. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.